Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ginoong Tukong, ang mag-uulat sa araw na ito. Ang aking paksa po ay tungkol kay Duterte. Walang duda, Duterte kontra manggagawa ni Priscilla Ditali. Una, Mayo 1. Pangalawa, pandaigdigang araw ng paggawa. Pangatlo, pagtitipon ng paunan ng Malacanang sa Midyola. Nagkakaisa ang mga tao at galit na maniningil sa araw na iyon na ipapamalas muli ang lakas ng uring manggagawa para itulak ang kailangang panlipunang pagbabago. So, ibig sabihin, noong may pag-upo pala ni Duterte is marami yung mga tao na gusto siyang, may mga tao na kontra siya. So, ibig sabihin, marami pa rin ang sumulong sa Malacanang upang magprotesta kung ano yung kailangan ni Duterte na, halimbawa, kulang sa mga trabaho, mga ganun. Yun yung mga pinagpoprotesta ng ang naging mitsa nga din pala ay ang hindi pagpirma ni Pangulong Duterte sa kontraktualisasyon sa bansa. So, ang mga tao is isa din sa mga ikinagalit nila na hindi pumirma ang ating Pangulong Duterte noong kailangan pumirma. Mga manggagawa, pamilyar na ang tanong ito ni Duterte. Narinig na nila ito sa halos bawat presidenting nalulok sa poder. Bawat hiling sa pagtaas ng sahod, ang laging sagot na kanilang mga nasa poder ay kailangang ikonsidera ang mga employer. Sabi naman dito, nanunuyo pa lang ng mga boto, pinangako na niya ang pagbasura sa kontraktualisasyon. Ang sabi ni Duterte, sa oras na maupo siya sa Malacanang, wala ng kontraktualisasyon. Siyempre, malalaman na lang natin sa susunod na mga buwan at taon na ngayon ang talaga siya magsalita, mayabang, mahilig sa matatapang na pangako. Mga pangakong magandang pakinggan sa tinga at mga mayayaman. So, sabi daw dito is, nangako daw si Duterte na kapag siya ay umupo sa pagiging Pangulo is nangako siya na tatanggalin yung kontraktualisasyon. So, nagalit yung mga tao kasi nga hindi pumirma si Pangulong Duterte na alisin na yung kontraktualisasyon. At batay sa pangakong ito, agad na kumilos ang mga manggagawa na makipagdialogo sa Pangulo at sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang kilosang Mayo 1 o KMU at iba pang guro, nakipagkonsultasyon sila sa mga independenting union at dipirasyon ng mga manggagawa. So agad pala na kumilos yung mga tao na makipagkonekta sa iba na, o halimbawa na humingi sila ng tulong para humingi agad sila or lumapit agad sila doon sa DOLE o yung tinatawag natin na UNO or KMU. Sa antas ni Duterte, ilang bisis na nakipagdialogo ang mga manggagawa. So, sa panahon daw ni Duterte is ilang bisis na gumawa ng
action yung mga tao upang siguro mapatanggal talaga or mapumirma si Duterte. At matatandaan noong nakaraang taon o Mayo 1, taong 2017, hiniling mismo ni Duterte sa mga grupo ng manggagawa na bumuo ng burador o agad niyang pipirmahan. So nung Mayo 1 taong 2017 is si mismo na daw si Duterte yung humingi sa grupo ng manggagawa na bumuo ng burador at agad itong pipirmahan. So dito naman ipininresinta ito ng mga manggagawa sa Duli. So agad naman itong iprinisinta ng mga manggagawa sa Duli at kay Duterte. So pero sinadyang ito ang mahigit 2 taon na negosasyon. So umabot pa pala ito ng halos 2 taon na negosasyon at nakikipagdialogo para makapagbuo ng makatuwirang pamamaraan ng pagwakas sa kontraktasyon. So, ng pangwakas sa kontraktualisasyon. So, humanap talaga sila ng magandang paraan para wala nang sagabal na pipirma na talaga si Pangulong Duterte sa taong iyon. So, umabot pa nga ng 2 taon. Sa ginawa niyang ito, binasura ni Duterte ang pagkatwirang hiling ng mga manggagawa. So, dito na naman is binasura pa rin ni Pangulong Duterte ang hiling ng mga manggagawang Pilipino para sa regular at disenteng trabaho. Pinili niyang sundin ang dikta ng malalaking negosyante sa pagpapatuloy ng pag-i-employ kontrakwal. So, pinili daw dito ni Duterte yung malalaking negosyante or sinunod niya yung mga malalakas na negosyante or malaking negosyante. At pinatutunayan nito na tumulad na ito sa nakaraang mga rehimeng kontra manggagawa ang rehimeng Duterte. So, sabi ng mga tao is walang pinagkaiba daw si Duterte sa mga dating umpo. At palaging nagpapatunayang sa pagkakaisa at pagkilos ng mga manggagawa at mayayaman lang na maitutulak ang panlipunang pagbabago. So, sabi daw nila is palaging napapatunayang sa pagkakaisa nila is ang mga manggagawa at mayayaman lang ang manggagawa lang talaga na iba at yung mga mayayaman lang talaga. Sa kabilang banda, muling nagpapatunayan ngayon na hindi magmumula sa isang presidente na mahilig mangako ang pagbabagong hangad ng mga manggagawa. So, sinabi na naman dito ng mga tao na hindi pa rin talaga si Duterte yung nakapagpabago kontra sa kontraktualisasyon. At mitsa lang sa mga manggagawa ang di pagtupad ni Duterte, pangakong ibinasura ang kontribusyon. So ayun. At dito naman is matatanda ang nangako rin siya na pag-aaralan, nangako raw din si Duterte na pag-aaralan ang pagkakaroon ng national minimum wage or base sa mga sahod ito. At makabuluhang dagdag sahod ng mga manggagawa. So bali nga, nangako nga din pala si Duterte bago siya umupo or nasa pa lang siya hindi pa umupo. Isa sa mga pinangako daw niya is yung taasan yung sahod ng mga manggagawa o dadagdagan yung sahod. Na siyempre, gusto naman talaga yun ng mga tao.
Samantala, halata ang paggamit ni Duterte sa pandarahas sa mga manggagawa mula sa pagbuwag sa mga pikitlan ng mga manggagawa sa Southern Tagalog at Mindanao at iba pang hanggang turista at rebuildi dahil di niya matupad ang pangako, tatangkain na lang niyang basurahin ang mga ito. So, sabi din dito, dahil nga hindi natupad ni Pangulong Duterte yung mga pangako niya, ang ginawa na lang daw ni Duterte is parang ginamit daw ni Duterte yung dahas niya para maiwasan yung mga tao. At sa Mayo 1, pandaigdigang araw ng paggawa, maasahang buhos ng mga manggagawa sa lansangan sa iba't ibang panig ng bansa para ipakita ang lakas at iparamdam sa rehiming ito na malaking dayaan at lokal na negosyante na kinakalinga ng rehimin ang pagpupuyos na galit at umaalab na paghangad para sa panglipunang pagbabago. So noong Mayong 1 daw is pandaigdigang araw ng manggagawa. At yun lamang po ang aking maiulat sa paksang ito. At maraming salamat po. Magandang araw. Maraming salamat.